Magandang umaga po sa inyong lahat mga bossing. Kamusta naman po ang buhay-buhay? Another day, another Burautan Sessions with Boss Dada TV. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Yan, magandang tanghali, umaga, hapon, gabi. At ito na naman tayo, kupalin ang lahat ng mga satanas, lahat ng mga demonyo, lahat ng mga animal, lahat ng mga switik, mga putok sa buho, na mga magnanakaw at mga inutil sa bayang Pilipinas, lalong-lalo na yung mga nasa gobyerno. Ay Diyos mio, pag-usapan natin ng malupit na malupit ang lahat ng mga ito. Mga bossing, dahil kamakailan lamang tayo po ay napabilang dyan sa listahan ng mga gustong paimbestigahan ng Kamara dahil tayo daw po ay Pogo Vlogger, Narco Vlogger at pinakamasaklap sa lahat, Fake News Peddler. Mga gago, putangin na nyo. O yan na, nagagalit na naman kayo, mga namo. O kayo talaga, ba't nyo sasabihin na kami ay mga fake news peddlers? Unang-una sa lahat, hindi naman kami nagbabalita. Kami po ay kami po ay nagre-react sa mga balita ng mainstream media. Kukunin po namin yung balita mula sa isang media outlet na may prangkisa nyo. So sinasabi ninyong merong ethical standards. Tapos bilang isang Pilipino, bilang isang normal na tao, ako po ay magre-react accordingly kung ano yung nararamdaman ko tungkol sa balita, kung ano yung personal na opinion ko tungkol sa balita. Kung gusto kong murahin yung balita, channel ko to. My channel, my rules. Kung ayaw mo dito, lumayas ka. Kung may congressman na nanonood dito at malambot ang iyong puso, ikaw ay puro atay, wag ka nang manood dito. Sinasabi ko naman, may disclaimer naman tayo dito. Bawal po ang channel na to sa mga supot, sa mga hindi patuli. Bawal itong channel na to dun sa mga may mga pigsa. Bawal to sa mga nana. Hindi po ito ang channel para sa inyo. Kaya wag kayo nag-i-standby dito. Nood kasi kayo ng nood eh. Tapos pagka nakapanood kayo ng masakit sa kalooban ninyo, magagalit kayo. Gagamitin ninyo yung mga kapangyarihan ninyo para makaganti sa amin. Wag na kayo gumanti. Putangina, dapat gumanti kayo. Alam nyo kung kanino. Gumanti kayo doon sa mga bumoto sa inyo. Punyeta kayo. Gumawa kayo ng tama, gumawa kayo ng maayos, magtrabaho kayo ng matino. Para walang nagre-reklamo, walang nagagalit sa inyo, walang mga nagko-content tungkol sa inyo. O kung ayaw nyo naman gumawa na matino mga punyemas kayo, wag na kayong mag-congressman, mag-senador, mag-gobernador, mag-mayor, mag-konsihal, mag-vice president, mag-president, wag na. O mag-ano na lang kayo, pwede naman kayo dyan magtanim ng talbos ng kamote, ng okra, mag-farming kayo. Gusto nyo, mangisda kayo sa South China Sea. Kulutin ninyo yung mga misis nyo, kaya dagdagan nyo pa yung mga kabit nyo, mga putangin nyo. Dagdagan nyo yung mga kabit nyo. Gusto nyo, ibili nyo mula pilikmata, gawin yung ginto. Hanggang mga kuko nila, wala kaming paki. Kahit gumastos kayo ng bilyong-bilyong pera nyo, wala kaming paki sa inyong mga hayop kayo. Kaya wag nyo kaming pinakikialaman sa mga opinion namin. Dahil ito ay aming opinion. Kumukuha kami ng balita, tapos ibinabalita namin. Ganun ang ginagawa namin. Katulad nito, kukuha ko ng balita, tapos pakikinggan ko yung balita, re-reactionan ko yung balita. Ganun naman tayo mga Pilipino, di ba? Re-reactionan natin yung mga bagay-bagay sa paligid natin. Putangin na. Yun na nga lang, pagre-reklamo ang pwede namin gawin eh. Ninanakaw nyo na nga yung pera ng taong bayan eh. Tapos pati ba naman yung boses namin, gusto nyo pa rin nakawin, mga hayop kayo. Abay putangin na kayo ng bida. Kayo na lahat
Mga hinayo pa kayo, hindi po kami naghalal ng hari. Ang hinalal po namin yung magsisilbi sa taong bayan, hindi yung pahihirapan yung taong bayan, mga hayop. Tapos gigil na gigil kayo. Tapos galit na galit kayo. Ano ba itong hearing nyo? Ang hearing ninyo is kontra fake news. Kontra fake news. Yun po ang hearing ninyo. Ang hearing ninyo, sinasabi ninyo sa privilege speech na ito ni Dan Fernandez. Sabi niya sa privilege speech niya, ni Barbers, and sabi sa mga interview nito ni Fernandez, na ito daw ay kontra, ayan, fake news, mga pogo vloggers and narco vloggers. Tang ina niyan, paano kami magiging pogo vloggers? Nag-iisip ba kayo? Ako na nagsasabi, wala akong kilala na pogo vloggers na pinupondo ng pogo pukin ng ina niyan. Hindi ko nga alam kung sino may-ari ng mga hayop na pogo na yan. Ang balita ko, yung ilang mga congressman daw yung may-ari ng pogo, sabi nila. Di ba? Putangin niya, wala akong kilalang pogo vloggers at wala lalo akong kilala na mga vloggers na binabayaran ng pogo. Pero may kilala ako mga vloggers binabayaran ng administrasyon. Hinahanap nyo yung binabayaran ng pogo na vloggers. Let's say for example, a certain vlogger is being paid by pogo operators. Sabihin na natin si vlogger A. Binabayaran siya ni pogo operator to propagate for pogo. Let's say for example. Ano masama dun? Legal ba pogo? Hindi. Di ba legal naman ang pogo? Pero may mga illegal na pogo. Paano kung yung illegal na pogo ang nagpopondo dito sa vlogger na to? Para sa akin, ano ngayon? Kung itong punyetang illegal na to, nakakapag-operate pa din, sino may kasalanan nun? Hindi ba gobyerno? Dapat nahuhulin yung mga hayop na yan. Ba't hindi nyo mahuli-huli? Nakakapaggamit pa sila ng pera nila para makapagbayad ng mga vloggers para pabanguhin yung mga pangalan nila. Pero alam mo, hindi yun ang problema eh. Mas malaking problema kung ang pinambabayad sa vlogger pera ng taong bayan. O hindi ba, umamin si Makagago, sinabi niya na binabayaran daw siya ng gobyerno at siya daw ang highest paid. Putang ina niyan. Mantakin mo, highest paid daw si Tarantado. Ano ibig sabihin nun? Pera ng taong bayan, imbis na napupunta sa mga mamamayan, pinambabayad sa vloggers. Yun ang masama. Yung pogo vloggers versus paid vloggers ng administrasyon. Sino ang dapat na iniimbestigahan natin? Yung pogo vloggers o yung paid vloggers ng administration, paid vloggers ng mga congressman, ng mga senador? Yun ang dapat na inyong iniimbestigahan dahil pera ng taong bayan yung pinambabayad nila dyan, mga animal. Mga loko-loko. Yun ang imbestigahan natin kung gusto nyo talaga na mawala ang awayan, bangayan sa social media. Utangin na nyo, wag nyong bayaran yung mga vloggers nyo para sirain yung mga Duterte. Mantakin mo kahit naman hindi political vlogger, nagiging ng mga vlogger, tapos tinisiraan, DepEd lang, tsaka si Inday Sara. Tangin na nasa ng hustisya dyan, tapos pagka kayo sinasabi, kapag may vlogger na nagsasabi sa inyo, binabanatan kayo, ibig sabihin, pogo vlogger na yan, narco vlogger na yan. Galit nga kami sa sugal, ayaw nga namin ng sugal. Galit nga kami dun sa mga artistang may mga lalaking billboard nagpo-promote ng sugal. Galit nga kami sa mga droga, kaya nga pinagda-drug test namin si Bongbong Marcos. Tapos sasabihan nyo pa na yung mga iimbitahan nyo dyan, mga pogo vlogger, mga narco vlogger, mga hayop kayo. Kakapal ng mga mukha nyo. Yon ang imbestigahan natin. Yung mga vloggers na binabayaran ng administrasyon, yung mga troll farm nyo, putangin na nyo. Kayo ang maraming troll farm. Pumunta kayo sa post ni Abalos. Yung post ni Abalos, puta, ang daming pumupuri sa kanya, puro babae. Pag tiningnan mo, walang follower, 3 araw pa lang yung account. Yan yung mga troll farm nyo, mga gunggong. Biktima nga kami ng troll farm nyo, putang ina nyo. Biktima kami ng troll farm nyo, araw-araw binabash kami sa mga post namin, nagagalit ba kami? Papatawag ba kami ng hearing? Pag may sinasabi, may mga pro-administration na gusto kaming patayin, nagagalit ba kami? O, hindi kami balat sibuyas, putang ina nyo. Kayo, ang arte-arte ninyo, patakbo-takbo kayo sa posisyon, tapos pagka nasita kayo, puta, bumubula ang mga bibig ninyo. Ito naman si Barbers, ang arte-arte. Matapang kayo, dito kayo, tanga. Kami pupunta dyan, kaya nga kami matapang kasi dito kami sa bahay namin eh. Nandiyan ka sa bahay mo, tapos magtatapang ka.
Para ka nandoon sa loob ng bintana mo, tapos naghahamon ka ng suntukan. Eh di pag pumasok ako sa bahay mo at dyan ako naghamon ng suntukan, eh di nagkaroon pa ako ng trespassing. Oo, gusto mo matapang ka talaga, lumabas tayo. Oo, gusto nyo magsuntukan tayo lahat sa kalsada para yung walang kulong-kulungan. Walang contempt kung talagang matapang. Matapang kayo, huwag kayong mag-bodyguard. Kung matapang kayo, huwag kayong mag-bulletproof. Kami nga naglalakad lang kami sa kalsada Wala kami mga bulletproof. Yun ang matapang. Bumabanat sa mga tao sa gobyerno nang walang bodyguard. Kayo nga, puro kayo bodyguard Puro kayo bodyguard. Naka-bulletproof kayo. Di ba, Abante, yung ano mo? Yung iyong Escalade, bulletproof yan. Wow! Alam nyo ba, mga boss, ang mahal-mahal ng Escalade, ipa-bulletproof mo pa? Ang mahal ng bulletproof 11 milyon, 10 milyon. Para lang may pa-bulletproof mo yung sasakyan. Ito matindi. Yung sasakyan niya mismo sobrang mahal na. Tapos yung bulletproof sobrang mahal pa. Taong ano ka, akala ko ba ano ka? Taga-simbahan ka, bakit naka-bulletproof? Sinong gusto pumatay sa'yo? Naka-bulletproof ka. Hindi, kasi sinasabi nyo, matapang kayo. Kung matapang kayo, pumunta kayo dito. Hindi, kayo, kung matapang kayo at alam ninyo wala kayong ginagawang mga kasalanan, wala kayong mga ginagawang kabulastugan sa buhay nyo, lumabas kayo nang wala kayong bodyguard. Lumabas kayo nang wala kayong mga bulletproof na mga sasakyan. Doon kayo kung talagang matapang kayo. Hindi yung kami, hahamunin nyo kami dyan, tapos gusto nyo magmatapangan nyo. Halimbawa, pumunta kami dyan. Magmurahan tayo, pwede ba dyan? Pwede ba yun? Pwede ba tayong mag-anuhan dyan, magkupalan dyan? Hindi ba yes or no lang naman yes or no lang walang kwenta yun. Gusto nyo maging matapang kami, tapos tatanungin nyo kami yes or no. Kung talagang mantakin mo binoto kayo ng taong bayan. Yung taong bayan, wala kaming bulletproof, wala kaming mga bodyguard, tapos kayo. Halal ng taong bayan, may mga bulletproof, tsaka may mga bodyguard. Ang mga nagbabodyguard tsaka bulletproof, yan yung may mga kasalanang ginawa. Yung mga takot mamatay kasi may mga kabulastugang ginagawa sa buhay. Mga gunggong. Gagalit kayo kapag minumura kayo Kami nga mga Pilipino, putang ina, ninanakawan ninyo Hindi ko sinabi ninanakawan tayo ni Abante tsaka ni Barbers Pero yung ibang mga congressman dyan, magnanakaw Hindi ba? Ninanakawan nyo nga kami, nagagalit ba kami? Ito na nga lang ginagawa namin, murahin yung mga magnanakaw. Kayo, masyado kayo mga balat sibuyas. Mga walang hiya kayo. Panoorin natin tong balitang ito. Mga bossing, nanggigil daw, nag-init ang ulo dahil hindi daw sumipot ang mga karamihan sa mga inimbitang vloggers. Ba't kami pupunta dyan? Bakit kami pupunta sa Lions Den? Alam namin na puros gutom na mga leon yun nandiyan dyan. Gigil na gigil, gustong makaganti. Kaya gagamitin nila ang kanilang legislative powers, ang kanilang contempt powers para para takutin kami kasi hindi tayo media. Na meron silang pang blackmail na prangkisa. Halimbawa, ikaw ABC, ikaw GMA7, pag may sinabi kang against sa gobyerno, putang ina, tanggal ang mo. Tanggal ang prangkisa mo. Kayang-kaya namin gawin yan. Nagawa nga namin sa SMNI. sa iyo pa. Sige, subukan mo. O di ba anong ginawa ng GMA ng TV5? O yan na. Kakampi na nila. Kasi nga may pinangahawakan sila. Sa ating mga vloggers, wala silang pinangahawakan. Wala silang pinangahawakan sa mga vloggers, mga bossing. Oo, hindi tayo katulad ng mainstream media na merong pinangangalagaan na prangkisa na kapag tinanggal sa kanila ng Kongreso, bilyon-bilyon ang mawawala sa kanila. Sa amin, there's nothing to lose. We have nothing to lose sa mga pinaggagawa namin. If you kill us, kill us. Basta gusto lang namin mabilis. Wala kaming bodyguard, wala kaming mga bulletproof. Yan ang matatapang na mga vloggers. Yung tumutulig sa agos, may agos na pa ganito, putya yung against the current. Yung hindi takot bumanat sa mga malalakas. Malalakas, sino? Yung mga nanalong mga kriminal na mga politiko. Wala kaming paki sa inyo. Wala kaming paki sa personal na mga buhay ninyo. Pero kapag pera ng taong bayan ang sinayang ninyo, winaldas ninyo at ginamit nyo yung kapangyarihan para manggipit ng mga Pilipino, putang ina, hindi po kami mananahimik, sir. Hindi kayo nakakatakot. Wala kaming ni katiting na takot na nararamdaman. Ni kilabot, hindi kami kinikilabutan. Tatandaan nyo na. Ang babata pa namin.
Ang lalakas pa ng mga katawan namin. Hindi kami natatakot sa inyo sa totoo lang kung usaping takot. Walang takot. Hindi kayo nakakanginig. Kaya lang ang nakakatakot, alam mo kung ano, yung kapangyarihan na ibinigay namin sa inyo na gagamitin nyo against us. Yun po ang nakakatakot. Galawang komunista na yan. Para na kayong mga NPA, wala na kayong batas. Pati mga Pilipino, pwede nyong patayin, sunugin yung mga equipment. Dahil mga wala na kayong mga sinusunod na batas. Kayo na ang batas. Pag ganyan, komunista na yan. Akala ninyo, namamanipulate nyo yung mga komunista. Hindi. Pinaiikot kayo ng mga komunista. Ang gawain na ginagawa ninyo, gawain na ng mga makakaliwa. Tuwan-tuwa sila Franz Castro. Dahil kahit na hindi sila nakikipagbakbakan without firing a single bullet, napapaikot na nila kayo. Komunista na kayo lahat. Si Bongbong komunista na. Oh, bakit? Tinan mo, hindi na siya nakikinig sa taong bayan. Yung sarili na lang niya ang pinakikinggan niya. Kayo mga congressman, nakikinig pa kayo sa taong bayan? Hindi na kayo nakikinig sa taong bayan. Yun na lang mga emosyon ninyo, sarili ninyo, ang batas ninyo. Hindi na kayo tumitingin doon sa totoong batas na ginawa para sa Pilipinas. Kung ano yung nararamdaman ninyo, yung galit ninyo, yun na yung batas para sa inyo. Komunista yan. Ang tawag dyan, mga leftist mindset. Oh, panoorin natin to. Uminit naman ang ulo ng ilang kongresista dahil inisnab ng karamihan sa mga inimbitahan nilang vlogger ang pagdinig kontra fake news. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Oh, pagdinig kontra fake news. Tapos nagpatawag sila ng mga vloggers. So anong ibig sabihin yung pinapatawag nyo? Fake news peddlers? Anong binalita namin mali? Mga tanga, hindi nyo alam ang kalakaran sa YouTube. Pag may nag-thumbnail, tapos clickbait, ang tawag doon, clickbait. Pero hindi hindi kasi nisiraan nun. O para lang panoorin yung video, kini-clickbait, pero wala naman talaga yung thumbnail doon sa loob. Wala naman. Halimbawa sinabi, Dan Fernandez, kumain ng tae. Halimbawa ganun. Siyempre yung tao gusto panoorin yun. Pero pagdating naman doon, wala naman yung na yun, balita na yun. Huwag nga kayo masyadong tanga kasi kayo nanood na YouTube eh. Gumawa na lang kasi kayo ng batas. Bayaan nyo na yung YouTube sa amin. Kayo, ang trabaho nyo, gumawa ng mga batas. Yun na lang ninyo. Yun na lang atupagin ninyo. Kung ang haba-haba ng panahon ninyo, nakakapanood pa kayo sa mga vlogger, nakakapag-Facebook pa kayo. Higit 40 social media personalities na inimbitahan sa pagdinig ng Kamara tungkol sa mga fake news at deepfakes online. 3 lang ang dumalo. Nag-init tuloy ang ulo ni Committee on Human Rights Chairman at Manila 6th District Representative. Committee on Human Rights? Saan ka makakita? Siya pa ang chairman ng Committee on Human Rights. Abante! Ikaw ang committee ng human rights, tapos hindi mo alam yung human rights, yung basic human rights na freedom of expression. The people, bakit galit sa'yo tao, Abante? Bakit dirin-diri sa'yo tao? Paano putangin na niya? May mga picture ka sa Facebook, nakalabas dila mo. Pinapakita mo yung utong mo. Natutulog ka nang nagse-selfie ka. Gusto mo irespeto ka ng tao, Abante? Putangin na, maging ka respeto ka. Ayusin mo yung sarili mo. Pastor kang naturingan, tapos may mga ganun kang pictures, magagalit ka? Sinong gagong mag-picture na nakalabas ang dila, ipopost sa social media niya, tapos kapag kasinita mo yung picture, magagalit? Wag ganun, sir. Committee ka ng human rights, dapat ikaw mismo ang nakakaintindi na ang pagsasalita, ang paglalahad ng damdamin ay karapatang pantao na hindi mo dapat sikilin. Mantakin mo, gagamitin mo yung kapangyarihan mo para gisahin yung isang vlogger dahil lang nasaktan ka. Dahil nasaktan ang puso mo, minura-mura ka. Doon lang nagagalit ka. Kami nga putang na, ninanakawang kami ng mga nasa gobyerno araw-araw. Flood control project, 1.5 billion per day. Gaano kasakit yun sa masang Pilipino na nagkakandakuba na para magtrabaho, may pakain sa pamilya, tapos hindi nyo iniimbestigahan. Eto lang, iimbestigahan nyo dahil masama ang loob nyo. Dahil yung pigsa ninyo na saling. Benny Abante. Ang tatapag sa pagmumura,
Nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, pag kaharap dito, hindi makaharap dito. Eh bakit kami haharap sa'yo? Sino ka ba? Ayusin mo trabaho mo para hindi ka minumura. Alam ka naman maganda trabaho mo tas minumura ka. Besides, Abante, what is so special about your feelings? Anong meron sa feelings mo? Ginto ba yung puso mo? Bawal ka masaktan? Sana sinabi mo para informed kami. Si VP Sara araw-araw niyong binababoy. Araw-araw fini-fake niyo si VP Sara ng mga vloggers ni Bongbong Marcos, ng mga dilawan tae. Araw-araw si PRRD binababoy. Mang Kanor ang tawag. Araw-araw si Pastor Apollo Kibuloy kung ano-anong mga paratang binababoy sa social media. Si Bongbong Marcos araw-araw mayat-maya binababoy din sa social media. Hindi nga nagrereklamo. Sino ka ba, Abante? Para alagaan namin yung nararamdaman mo. Eh kung gusto mo palang magpa-baby, gusto mo pulbusan ka pa namin, suklayan, masahihin, hiyang-hiya naman kami sa'yo. Huwag kang mag-congressman, Abante, kung iyaking ka. O huwag ka nang matulog ka sa bahay mo, magpastor ka na lang. Kung ayaw mong sinisita ka, sir. Oo. Eh, mga takot din pala yung mga yan eh. Hindi kami takot. Gusto mo magsuntukan tayong dalawa eh. Hindi kami takot, sir. Sa totoo lang. Ang laki-laki ko eh. Paano ko matatakot sa'yo kung halimbawa? Wala natatakot sa'yo, sir. O ang nakakatakot, yung kapangyarihan na pinahiram namin sa'yo, yung kapangyarihan na pinahiram sa'yo ng mga constituents mo, ibinoto ka, gagamitin mo against them. Yun ang nakakatakot. Yun ang utak kriminal. Kumarap ka dito. Dito. Ayan o, magmumura ka pa. Ayaw mo na minumura ka pero nagmumura ka. Actually, Benny Abante, kahit magmurahan tayo mayat maya, okay lang. Murahin mo ako, murahin mo si Joey, murahin mo kami lahat, okay lang. Basta marunong ka rin tumanggap ng mura, putang ina mo ka. Diba? Pag marunong ka magmura, marunong ka rin tumanggap. Halimbawa, minura mo. Okay lang yan. Very good yan. Yan yung tawag na demokrasya. Minura mo ako, magmurahan tayong dalawa. Yan po yung karapatang magpahayag. Gusto kitang murahin, gusto mo akong murahin, okay lang yan. Hindi nakakamatay yan, Abante. Magmurahan na lang tayo, hindi ano yan. Ang pagmumura minsan, signs of frustration yan. Ikaw yung pagmumura mo, inis. Signs of inis. Kami hindi. Nagmumura kami because we are frustrated sa mga kahayupan na ginagawa ninyo. Plain and simple. Now, nagmura ka. So, that makes us even. O, hindi magmurahan na tayo. Okay na yan. You open the arena. Ayos na yan, sir. Mga nanyo. Kanya-kanyang rason ng mga hindi pumunta. O, ito masaklap dito. Sabi sa kanya, sir, bago naman tayo magmumura. Hindi naman mura yun, ah. So, Abante, kapag ikaw, pwede mong bagu-baguhin na lang yung mga salita. Yun na mo, hindi na mura yun. Hindi na mura sa iyo. So, ibig sabihin, pag nauhuli kayo sa mga sa mga katarataduang ginagawa ninyo, mahilig yung bago. Hindi naman mali yun eh. Hindi naman mura yun eh. Ginagago nyo yung taong bayan eh sa mismong hearing ninyo eh. Nagmura ka na, tapos sasabihin mo, hindi ka nagmura. So, anong kredibilidad meron ka? Sinungaling ka. Pastor ka pa man din na turingan. Vlogger, pero hindi yan bumenta. Kabilang sa inisyuhan ng show cause order sina dating Press Secretary Attorney Trixie Angeles Cruz, Mark Anthony Lopez, Crisette Chu, Aaron Peña at Elizabeth Joey Cruz. Si Attorney Angeles, isa sa mga naghain sa Korte Suprema ng temporary restraining order para harangin ang komite na pilitin silang dumalo sa pagdinig. Na ito ay paraan para malimit yung space o yung democratic space para makapagsalita at makapagpahayag here. So mahalaga na dalhin namin sa tamang venue at ang venue na ito ay ang Korte Suprema. Mantakin mo, iniimbitahan pa lang kami. Ako wala akong invitation na natanggap. Mali pa yung pangalan. So ba't ako pupunta dyan? Hindi nyo maitama yung pangalan ko. Tapos pupunta pa ako dyan. Hindi nyo nga ako pinadala ng invitasyon. Tapos pupunta ako dyan. Ba't ako pupunta? Hindi naman ako imbitado. Narinig ko lang sa kapitbahay na, oy, imbitado ka daw. Yung mismong ikakasal, hindi nag-imbita. Tapos pupunta ako doon, mukha akong tanga. Pero sa totoo lang, imbitasyon pa lang ito. Parang pagka may birthday.
Pare, punta ka sa birthday ng inaanak mo ha. Tapos hindi makakarating. Magagalit ka. Doon sa inimbitahan mo. Dapat nga matuwa ka pa eh. Menos sa papakainin mo yun eh. O hindi ba? O dito si Trixie Cruz Angeles. Meron siyang reason. Tapos dahil lang iniimbitahan nyo at hindi siya umaten sa imbitasyon ninyo. Putangin na yan. Gusto niya na ipadisbar yung tao. Wala naman nakalagay doon sa invitation nyo na failure to attend. Oh, can cause this and that. Wala namang ganun. It's an invitation. It's not even a subpoena. Invitation can be declined. Ang imbitasyon pwedeng i-decline yan. Oh, at as far as I know, meron kang 2 o 3 hindi pagpapaunlak bago ka hingan ng show cause. Dito, umpisang pa lang, show cause. So, ibig sabihin, ito talagang pagpapatawag nyo sa mga vloggers dito, galit na galit kayo, gigil na gigil kayo. Yung pagpapatawag nyo sa mga vloggers dito, talagang gusto nyo lang talagang babuyin kami dyan. Nek-nek nyo, ang sama ng loob nyo. Matatalino kami, hindi kami pupunta dyan para gagugaguin nyo. Ngayon, mag-set kayo ng rules. Promise, walang makukulong sa inyo. Promise to. Pumunta kayo rito, magkupalan tayo. Putang ina, baka mauna pa ako dyan. Oh, sigaw-sigawan nyo ako dyan. Duruduruin nyo ako dyan. Putang ina, baka kagating ko yung mga daliri nyo. Oh, kagatan tayo ng muka. Oh, walang problema yan. Basta walang gamitan ng kapangyarihan. Oh, na magpakulong at saka kung ano-ano pang kahayupan. Walang problema. Pupunta kami dyan. Putangin na yan. Sabi ko nga sa inyo, kung talagang gusto lang namin ng pera, gusto lang namin ng rangya eh. Di sana, nag-BBM na kami. Pero hindi. Ginagawa namin to para sa bayan. Kaya kami sumisita sa inyo para sa bayan. Ano sabi ni Joey? Ang nakalagay daw doon sa invitation, we are inviting you to share your knowledge about this and that. To share your knowledge. Anong letter ni Joey De Vivre? Sabi ni Joey De Vivre, I will not attend because first off, I don't have any idea regarding Pogo, regarding narco vloggers. I don't know anybody being funded by narcos and Pogos, and I am not a narco vlogger and a Pogo vlogger. Therefore, it will be a waste of time, energy, and money if I will go there. Bakit? Sayang naman yung kakainin ko, yung lalanghapin kong hangin dyan, yung nanamnamin kong aircon, sayang naman yun. Masyado akong concerned sa pera ng taong bayan. Oh, ayaw ko magamit sa walang kakwenta-kwentang bagay. Kasi kung pupunta ako dyan, walang kwenta yung pagpunta ko dyan. Yun yung sinasabi ni Joey. Ba nagalit si Abante? Sabi ni Abante, hindi namin kailangan yung knowledge mo. Naknang putya. Yung invitation nyo sa tao is para doon sa knowledge niya. Yun ang invitation nyo, Abante. Knowledge, yung mga nalalaman niya ay gagamitin nyo para makapagbalangkas kayo ng batas. Tapos sasabihin mo na hindi namin kailangan ng knowledge mo dito. Kailangan namin ipaliwanag mo. Putang ina, di sana kung gusto nyo siyang pagpaliwanagin, dinala nyo sa presinto. Pagpapaliwanagan nyo pala si Joey, di sana dinala nyo sa presinto. Di ba, sa presinto ka na magpaliwanag. May nagsasabi bang sa kongreso ka na magpaliwanag? Wala. Kahit sa mga lumang pelikula, sabihin nila, hoy, sumama ka sa amin. Bakit ako sasama sa inyo? Sa presinto ka na magpaliwanag. Hindi ba? Sa presinto nyo sana dinala. Hindi dyan sa kongreso, mga walang hiya kayo, hindi nyo alam trabaho nyo eh. Tapos nagagalit kayo sa amin. Mga mambubudol kayo eh. We are inviting you to shed light and use your knowledge about this and that. Tapos biglang sasabihin ni Abante, wala kaming pakialam sa knowledge mo. Pumunta ka rito, sagutin mo yung mga tanong ko. Putang ina niyan. Di na may personal kayo. Gusto nyo lang makaganti. Gusto nyo lang makabawi. Di pinahamak nyo yung sarili nyo. Di tama nga na nagpunta kami sa Korte Suprema na itong hearing ninyo, hearing para patahimikin kami. Hearing para bastos-bastusin kami dyan. Bakit kami pupunta? Yung mga general nga, pinakulong nyo, kami pa. Pero sagot dyan ng isang mambabatas, wala hong curtailment o suppression ng freedom of speech dito. Kaya nga kayo inimbita rito eh. Hindi na. Ayaw nga namin pumunta sa imbitasyon nyo eh.
Puros kayo mga loko-loko eh. Lahat pinakukulong nyo eh. Bakit kami pupunta dyan para makulong? Hindi ba? Kaya kayo inimbita dito para makapagpahayag din kayo. Hindi na, nagpapahayag na kami dito eh. Kami magpapahayag dyan. Wala kaming pakialam sa inyo. Kaya namin magpahayag dito. O magpahayag din kayo, mag-vlog ka din, maglabanan tayo ng vlog. Kung gusto mo, hindi yung masyado kayong mga iyakin. Tatandaan nyo na eh. Pinatitignan ng TRICOM kung dapat bang haina ng disbarment complaint si Angeles dahil sa pagkwestiyon sa legalidad ng... Mantakin mo, kinwestiyon lang yung legalidad, idi-disbar mo? Magtatanong ka lang, idi-disbar mo? Anong klase yan? Puta diktadorya yan. Sabi ko nga sa inyo, komunista yan. Komunismo yung ganyang klase ng mga mindset. Oo, komunismo yan. Pinipiringan ka, pinatali ka. Nagtanong ka lang, ba't ako sasama? Putang ina, parilin yan. Nagtatanong. Ano tayo, martial law? Pagdinig, kahit kaunti ang dumalo, natuloy naman ang hearing at napag-usapan ang pagbuo ng Code of Conduct para sa mga content creator. Ang veteranong journo na si Ellen Tordesillas ng Vera Files naniniwalang importanteng magkaroon ng ethical standards sa... Ulul! Ethical standards, nek mo. Ethical mo yung mukha mo. Ang ina nyo, block kayo ng block sa Facebook, kaya nga tinatanggal na kayo mga fact checker dahil wala kayong mga kwenta. Paggamit ng social media. Merong mga journalist na nagbablog, di ba? But blogging does not make you a journalist. Oh, yun naman pala eh. Anong pinapakialaman mo? Anong problema mo? Hindi naman kami talaga nagbablog kami, nagre-react kami sa mga balita. Parang sinabi mo, nagre-react kami, ganun. At karapatan namin to, may karapatan ka rin magsalita. Wala kaming problema sa sinabi mo. Dapat wala ka rin problema sa sinabi namin. Masyado kayong taing-tae sa mga vloggers porket hindi na kayo pinapanood. Pinapanood na yung mga vloggers eh. Again. Ipinaglalaban namin ng mga Duterte, di nga namin kaano-ano yan eh. Pinaglalaban namin si Inday Sara, di namin kaano-ano yan eh. Lalo na kaya kung kami, sarili namin yung sasalingin ninyo, mas lalo namin ipaglalaban yung mga sarili namin. Oo, kaya sa totoo lang, itong ginawa nyo na ito, bahala kayo sa buhay nyo. O kung itong mga vloggers na tinalo ninyo, mga bossing, ito yung mga vloggers na nag-upo sa 2 presidente sa Pilipinas. People follow us because they believe in us. People hate you. And itong mga vlog namin ay nag-gain ng traction because marami ng Pilipino galit sa inyo. Instead of ayusin ninyo yung mga trabaho ninyo, ang ginagawa ninyo, brasuhan. Ginagawa ninyo bruskuhan. Pero ito lang ang masasabi namin sa inyo, hindi kayo nakakatakot. Wala kami ni katiting na takot na nararamdaman sa inyo. Meron na pong mga batas in place, may libel, may slander, magsampa kayo ng kaso kung sa tingin ninyo nila-libel kayo. Pero kung dyan sa Kongreso, wala po tayong masusolusyonan dyan. Wala tayong masusolusyonan dyan, lalo na pinatatawag nyo lang naman yung mga vloggers dyan para dikdikin, pitpitin at ipahiya. Well, sir, we will not dignify you dyan sa mga plano nyong gawin. And sorry to say, you are all losing. You are all losers. Malapit na po ang kampanya, gumagawa pa kayo ng hearing. Style nyo bulok. Gusto nyo lang kulungin yung mga tao dyan para hindi makapagmangampanya sa mga kandidato na mga kalaban nyo. Kasi sa totoo lang, kahit hindi ko kilala yung kalaban ni Dan Fernandez, putang ina, kinakampanya ko yun Iboto nyo kaysa kay Dan Fernandez, walang kwenta yan para sa akin. Ito si Abante, kung alam ko malakas yan sa kanyang distrito, lakas-lakas mo na sa distrito mo, kaya lakas-lakas ng loob mo makaingay-ingay dyan. Ito naman si Barbers, yung asawa daw nito, ganun din. Mahina daw, hindi raw mananalo, kaya eto. So ano na din, kumbaga all out na din siya. Sa totoo lang, yung mga mukha nito, mga punyemas na to, yung mga kalaban niyan, yun ang iboto ninyo. Dahil sigurado ako, mas matitino yun kaysa sa kanila. Again, maraming salamat mga bossing sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Magkita-kita tayo ulit sa susunod nating vlog mga boss.
Oo, at sana ay mag-like, mag-share, mag-follow po kayo at mas lalo po nating uratin ang mga punyemas na ito. Mas lalo po nating pakalatin ang ating mga content para mas lalong, malay mo naman, pumutok ang ugat ng mga ito. Isa sa mga ito, sumunod na kay Edsel Lagman. O sige, mabuhay kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan ang panatero, walang ino